Kasama na andyan natin ang ating next guest. Ready na po via Zoom si Undersecretary Claire Castro mula po sa Presidential Communications Office. Yusek, good morning, good morning. Good morning, ma'am. Yes, good morning, Ma'am Doris, Christian. Good morning sa lahat na nanonood sa inyong programa. Ayan, ito ang mapapasana all ka. Bakit? ka mo? She woke up like that. Fresh na fresh, ano? Fresh na fresh. Parang no oo. make-up look pero buhay na buhay. Oo, At at saka- napakaganda ng Thank Yusek. you. Parang walang stretch na kinakaharap. Yusek, pag-usapan po siguro muna natin, hingi lang kami ng reaction mula po sa palasyo. Yung naging resignation nga po ni dating DPWH Secretary Babe Singson sa ICI. Ang nabanggit po niya kasi kahapon ay siya ay nag-resign dahil sa kanyang stress. Siguro Oo. health concern po. Pero how is the palace taking this? Siyempre po, ginagalang naman po natin ang desisyon ni dating Secretary Babe Singson, considering na health reason na ang naging konsiderasyon ng magaling na si Secretary Babes. So, talaga naman po, mahirap naman po talaga ang trabaho ng ICI. Halos everyday, may meeting po sila, nag-hearing, kumbaga poldo-poldong mga dokumento ang kailangan basahin. Talaga naman pong hindi biro ang trabaho ng ICI. Apo, pero tinanggap na po ba ng Pangulo yung kanyang resignation? At meron na po bang napipisil si Pangulo na papalit po kay dating Secretary Singson? Wala pa po na pag-uusapan sa ganyan. At sa ating palagay naman po, yan naman po ay decision po ni Secretary Babe Singson at hindi naman mapipigil po yan. Lalo na po nga, sabi nga niya, medyo stressful. And at the same time, nadinig naman din po natin si Sec Vince na ang nais po talaga ngayon ni Secretary Babe Singson ay makatulong po sa DPWH na ma-implement sana yung kanyang master plan na hindi na ipatupad ng nakaraang administrasyon. Yun po talaga dapat natutukan. Tututukan at babalikan yon. Hindi naman ibig sabihin na nag-resign sa ICI ay bumibitiw na siya sa kumbaga pagsuporta sa mga proyekto ng administrasyon. Oo po. Saka siguro po nakita din po niya, sabi nga niya, parang tapos na yung kanyang naging papel dahil mga lawyers na yung kailangan kasi nandiyan na po yung lahat ng halos na imbestigahan. At siguro yung kanyang expertise nga talaga ngayon ay para maibigay yung kanyang tulong sa DPWH. Opo, pero hindi kaya Attorney Claire makakaapekto ito kasi sabi ng iba, wala na si Singson, wala nang integridad, hindi na believable itong ICI na ito. Hindi naman po, marami pa rin pong magaling na nandiyan po sa ICI. Hindi naman po maapektuhan ito. Meron siguro lang po nagpapalaganap nito para po hindi na maging maganda ang tingin ng tao sa ICI. Pero hindi, marami pa pong magaling maiiwan po dyan. Opo. And sudutin ko lang din yun, Yusek, kasi yung parang naglalarong tanong din po sa ilan sa mga kababayan natin kasi pangalawa na po si dating Secretary Singson na nag-resign from ICI. Di ba? Una po si dating si Mayor Benji Magalong and then now po si dating Secretary Singson. Ano po ang gustong ipaliwanag o sabihin po ng Malacanang na despite po may mga umalis na magagaling pong mga opisyal mula sa ICI ay kumbaga mananatiling solid po ang komisyon at hindi dapat maapektuhan yung kanilang mandato sa pag-i-investigate? Yung kay Mayor Magalong naman po kasi meron naman po kasing lumalabas na issue about sa pagiging yung conflict of interest. At kasi nagiging dual role nga ang papel ni Mayor Magalong, isa siyang mayor, incumbent, sitting mayor, at the same time kumuha ng isang trabaho na pag-iimbestiga. So yun lang naman po yung naging issue sa kanya. So yung kanyang pagre-resign po ay voluntary naman sa kanya yon. Yung kay Secretary Babe Singson naman po is about health reason. So still sabi nga natin, nananatili naman din po na marami pa rin pong mga magagaling at magigiting na namumuno dito sa ICI. So wag po nating haluan pa ng iba kasi medyo malisyoso po
sa pag-iisip na kapag nawala na si Sec Babe Singson, mawawala din po yung ICI. Mananatili naman po yan. Basta po, tapat din po yung mga tao sa ICI na magtrabaho. Yun nga lang po, sabi nga natin, talaga pong mahirap. Mahirap po yung trabaho. Nag-start na po ICI. ng live streaming, Yusek, ang ICI ng kanilang mga deliberations, di ba? Nasampulan na tayo noong Lunes. Pero parang ang observation po ng iba sa atin, ng iba po sa publiko, parang ang lamya daw po nung naging atake ng mga ICI officials, parang kulang sa tapang at pangil yung kanilang pagtatanong doon sa mga inimbitahan nilang resource person. At may mga nagsasabi po na kaya kailangan talagang i-push na yung panukalang batas na bigyan ng dagdag kapangyarihan ng ICI para siguro mas maging agresibo din yung atake nila o yung pagharap nila doon sa mga ipinatatawag nilang mga opisyal. Maging mas matapang. Ganito po yan eh. Depende po yan kung paano ba sila magtatanong. Kahit bigyan mo pa ng napakalaking power yan, kung ganyan po talaga ang kanilang pagtatanong, dahil yun po yung alam nilang way ng pagtatanong, hindi naman po kasi tipong dapat binabastos ang mga resource person. Tandaan po natin, ang namumuno dyan ay dating Supreme Court Justice. So alam niya kung paano magtanong nang hindi nang babastos ng resource person. Ang gusto po ba ng mga taong bayan makita yung katulad na nangyayari sa ibang hearing na nagkakapahiyaan ng resource person, nananakot na ipapakulong. Hindi po yun yung way ng pag-iimbestiga if you really want to know the truth. Kung ayaw po teka lang po, may nagri-ring. Sandali lang po Wait po. Teka lang Go, po. Yusek. May commercial saglit. Tumatawag Sec Vince. Sandali lang po. Sec Vince, teka lang wait lang saglit lang sa amin si Yusek. Baka may mahalaga ding sasabihin si Sec Vince kasi ang sabi nga ni Yusek kanina parang magising talaga ni Sec Vince eh. Opo, go ahead Yusek. So, I mean, ako po kasi, di ba, sabi ko nga po ako'y trial lawyer. So, kapag kami po, sanay po kami kapag nagkakatanungan sa korte, hindi para bastusin yung witness. Otherwise, mako-contempt po kami. So, may pamamaraan po how to get the truth na hindi po nyo babastusin ang witness o resource person. So, siguro ito isa sa mga dahilan kung bakit hangga't maaari ayaw talaga nilang i-live, no? Yung kanilang isa publiko yung nagaganap na hearing kasi ang dami po talagang judgmental. So, hayaan na lang po natin magtrabaho yung ICI. Lahat po ng kanilang ginagawa the best na po yan sa kanila. Talaga ine-exert nila yung kanilang best effort para po sa tamang pag-iimbestiga. Huwag po tayong masanay na yung pag-iimbestiga lagi nananakot, may kino-contempt, ipapakulong kita pag hindi mo to sinagot. Alam namin, ikaw yung nagsisinungaling. Hindi po kasi ganun dapat ang pag-iimbestiga. So, tama lang po yung ginagawa sa aking pananaw. Dahil nga po, ang pinamumunuan na ang ICI ng isang Supreme Court Justice, that's the way it should be done sa kanilang pananaw. So, kumbaga siguro parang paano kaya, partner, paano naman po yung mga kaliwat kanan ang humihingi daw ng executive session. Sabi ng iba, parang walang saysay. Nag-live streaming nga kayo, pero nagpapa-executive session naman, hindi pa rin nakikita ng taong bayan kung ano ang nagiging proseso. Yun nga po, muli, kung meron naman pong reason for that, kung may reason, kumaga valid reason na masasabi ang ICI kung ba't nila papayagin executive session, ihayaan po natin. Kasi kahit naman sa Senado at sa House, kapag humiling po isang tao na executive session at napaliwanag yan naman po kung bakit kailangan siyang sumailalim lamang sa isang executive session, pwede naman pong igalang po yan. Yusek, tabi naman tayo sa usapin ng budget kasi po December na po, no? At ito yung hinihintay nating deadline sa pagpirma po ng Pangulo sa 2026 budget. Pero may pahayag po si Senator Sherwin Gatchalian na nakaraan na maaaring nangangamba po siya na baka mauwi sa reenacted budget dahil nga po medyo press na siksik na yung timeline natin. Baka po hindi umabot ng by the end of the year. Mabilis ang takbo ng mga araw Ano po ang take dito ng presidente? Actually, ayaw kasi nung nagkaroon nga po ng
pananaw itong si Senator Gatchalian na mukhang kapos na yung oras. Ayaw po kasi ng Pangulo ng reenacted budget. Ayaw po niya. Mas mahihirapan po tayo pagka may reenacted budget. At kaya po nasabi natin na hangga't maaari ay mapabilis. Mapabilis. Okay? Pero sana hindi po kapusin ng oras dahil sabi naman po ni SP Soto ay kakayanin po. Opo, kakayanin naman po at siguro let's just pray na mapabilis. Wala na sana pong mga delay pa. Yun lang po ang panalangin natin. Bawas-bawasan kasi ma'am, yung mga nag-grandstanding. Yes, I agree. At parang hindi rin kasi magandang tignan, partner, tsaka Yusek, hindi ba na mauuwi tayo sa reenacted budget given na yung 2025 budget binansagang most corrupt budget. Yes, opo. Ayaw po talaga, di ba? Kaya po pinangalagaan ng Pangulo yung budget na ito at panukala po siya sa DBM ng conditional implementation saka for later release because nagkaroon nga ng mga questionable, di ba? Parang ang daming naging doubt tungkol dito sa budget na to. Kaya nung naipasa yan, nandun na po talaga yung sabi sa DBM ng Pangulo, conditional implementation, hindi basta-basta pwede mag-release ng budget nang hindi ito nasasang-ayon at hindi justified. Dapat may mga dokumento, dapat may mga feasibility studies, dapat kumpleto bago ma-release yung budget. Opo. May oras po ba or panahon ang Pangulo para talaga pong busisiin yung isusumiting report sa kanya, yung BICAM report ng 2026 budget kung medyo pressed na po talaga yung panahon, Yusek? Kailangan. Alam mo, kahit hindi natulugan ito, para maaral ng mabuti, gagawin ng Pangulo. Opo. And speaking of budget, Yusek, tawid din ako ng isa pang medyo may kinalaman po sa budget kasi may nilabas po na report ang Commission on Audit tungkol doon sa medyo kinestyon po na paggastos ng Office of the Vice President doon sa kanilang mga CCTV na umabot ata sa 200,000 pesos per unit. Bawat isa? Ala? Opo, yun yung lumabas sa COA report. Opo, at sinasabi naman ng OVP ngayon na nagkamali lang daw sila sa pagre-report tungkol doon. So, ito nga di ba, nung nakaraan lang na araw ay nagbigay ng statement ang OVP through Vice President Sara Duterte na maayos ang kanilang pagpaplano, maayos ang kanilang pagre-report. Pero a day after, kung di ako nagkakamali, a day after or two, naglabas ang COA na ang daming issues pala ng OVP. Patungkol sa mga kanilang paggastos. Nandiyan po yung walang report, walang sufficient documents, walang mga certified na identified beneficiaries, at walang mga feasibility studies. So yun po, kaya nakakagulat na taliwas sa sinabi ng OVP, ng Vice Presidente, itong inilahad ng COA. Yun lang, sana maging makatotohanan lang naman din sana ang kanyang paglalahad at hindi ang nakikita niya yung wag daw pakinggan ang palasyo. Wag daw pakinggan ang PCO sa kanilang inilalahad. Sabi nga natin, kung hindi pakikinggan at yun ang kanyang payong, ayaw niya siguro marinig ng taong bayan yung katotohanan at kung ano ba yung totoong programa ng Pangulo. Kasi lagi na lamang nila sinasabi na walang ginagawa ang Pangulo, walang programa, when in fact, witness naman tong si Christian na every briefing namin, nandoon yung programa, proyekto, kung ano na po yung nagawa at ano po yung naibigay ng mga ayuda sa ating mga kababayan. Siguro yun yung ayaw niya madinig, kaya sinasabi niya na wag nang ibalita
mga Oo. sinasabi sa palasyo. Alright. As compared sa kanyang mga kasinungalingan. Okay. Yung ganyan mga pronouncements ng Vice President, sa palagay nyo ay nakakasway sa ating mga kababayan na medyo nakakalimutan na. Yung sabi mo nga, yung mga hindi naman talaga na-identify na mga tumanggap ng mga, anong tawag nga doon? Yung mga kickback. Hindi naman Baby kickback, shot, yung mga sila Mary Grace Piatos. Oo. Parang si Mga Boy questionabling Casim. tao. Parang wala na, hindi na napag-uusapan, ma'am. I think, strategy to. This is part of their strategy na malihis ang katotohanan na may mga issue silang kinakaharap. Babanggitin ko lang ulit, ha? Opo. Babanggitin ko lang ulit ito. Ito hindi pa to na sasagot na maayos. Yung 15 million na kung saan ang ginamit lamang nila ay ang AFP certificates para palabasin na sila yung gumastos sa Youth Summit. When in fact, the AFP confirmed na walang ginastos ang DepEd. At the time, pamumuno ni dating ni Vice Presidente. Ang DepEd doon sa Youth Summit na yon. Pero napalabas nila through the reporting as per admission of Attorney Michael Powa na ginamit yung AFP certificates para mapagtakpan yung 15 million na parte ng confidential funds. So ang daming issues na ito na hindi pa talaga nasasagot. Opo. Yung mga ganyang klaseng mga issue na hindi na-re-resolba, sa palagay mo, ma'am, pwede yan i-consider as, hindi ko naman sinasabi na destabilization, pero parang panggugulo talaga. Panggugulo sa tunay na kwento. Yung... To the point na parang ang lalabas sila yung malinis, tapos ngayon ang Pangulo na nagpapaimbestiga kahit na maano yung kanyang administrasyon para makita na ng taong bayan na ito ang gagawin namin para marisolba itong mga anomalya kahit sa panahon ko, 'di ba? Kahit sa panahon ng Pangulo. Pero ang ginagawa nila is na tutwist yung kwento to the point na parang ang Pangulo pa ang may kasalanan. Samantalang hindi na nakikita yung 13,917 flood control projects ng nakarang administrasyon. Dapat mahanap yun kung nasaan yun kasi ang idea dito, ang logic dito, Miss Doris and Christian, kung may 13,917 na nagawang flood control projects nung nakarang administrasyon, sana hindi ganito kalawak yung pagbaha. Dapat may resulta yun eh. Nasaan yun? Diba? Dapat hanapin din siya. Okay. So, Ma'am Yuse Claire, ang bait ko, no? Ma'am, maraming salamat po. Alam namin na busy na kayo kahit maaga na ganito. Sige, papabayaan na namin na magtrabaho ka. Thank you, Yusek. See you later. See you sa Malacanang, Yusek. Thank you. Salamat, Miss Doris and Christian. Thank you. Mabuhay. Si Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, sinisikap